November 22nd, Wednesday. This is Real Talk 101, Episode 8. Sa lahat-lahat ng gustong magpa-reading, sabihin nyo lang. Sa gustong magpa-ritual, sa gustong magpa-cleansing, mag-book ho kayo. Message nyo lang po ako dito. At sa lahat ng nagtanong, doon sa mga messages ko, ay nasagot ko na po. Check nyo na lang. Ito message natin ngayon, Real Talk. Metamorphosis, lagot, butterfly. Okay. Pay attention to the areas in your life or personality that are in need of profound change or transformation. And you are about to enter a phase of expansion and growth which will be highly beneficial for your future. So, ito, real talk, nangyayari kapag wala kang kulang, barang, harang, at agayuma. Kasi kapag natural, di ba? Kapag natural lang na pangyayari, halimbawa sa pag-ibig, kapag alam mo na parang lagi ka yatang inaalat sa pag-ibig, alam mo kung saang banda ka ng attitude mo, nagkakaroon ng diferensya. At kapag yun na-analyze mo, yun yung babaguhin mo. Halimbawa, possessive ikaw, nagger ikaw, obsessive ikaw, may mga ganun ay mga ganun ka, sarcastic minsan. Kasi yun yung mga bagay na inaayawan ka ng partner mo or karelasyon mo. Pero, kung sa larangan naman ng pakikipagkaibigan, kung alam mo na yung pagiging sobrang mabait mo is nagiging dahilan na inaabuso ka, tumigil ka sa pagiging mabait. So, detach mo sarili mo, and then you just have to do it silently, and you do it smoothly, na hindi ka na aabusuhin ng tao. Kasi, kahit anong bait mo, you have to cut that thread na pagiging mabait, kasi lagi kang inaabuso, na akala nila tanga ka, akala nila wala kang alam. Pero yung alam mo, na gusto mo lang talaga, yung intention mo is pure, your intention mo is tumulong lang, no? So, ngayon, sinasabi dito ng butterfly, this is the metamorphosis. You have to pay attention kung ano yung beneficial para sa sarili mo. So, malamang, kapag kumikita ka ngayon at malakas yung kita mo, mag-ipon ka. Dahil darating ka sa punto na sa pagtanda mo, hindi ka na makakakilos masyado, may naipon ikaw at may naipon dar ikaw na magagamit mo na hindi ka magiging pabigat sa mga tao sa paligid mo. Lalong-lalo na kapag ikaw ay isang magulang, di ba? Yung gusto mo, makitang masaya, masagana, at maaliwalas ang buhay ng anak mo. So, kung yun yung gusto mong mangyari, huwag mong kalimutan na magtabi ng kinikita mo sa sarili mo. Na pagdating ng araw, na tumanda ka, at senior ka na, diba? Hindi ka magiging pabigat sa mga anak mo. Kapag tinamaan ka ng sakit, may sarili kang medical insurance. Kapag tinamaan ka ng mga bills mo, may sarili kang pambayad ng bills mo. Kahit binibigyan ka ng mga anak mo, you should be thankful. Pero, hindi sa punto na iasa mo sa kanilang lahat. Kasi darating din sila sa punto na tatanda din sila at ayaw din nilang maging pabigat sa anak nila. Ganun yon. So, ikaw, habang maaga pa, you have to strike while the iron is hot. But, you have to minimize being a nice person, being so kind. Dahil, parang, kinukonsinti mo yung tao. So, di ba sinasabi dun sa Biblia, turuan mong mangisda yung isang tao. Huwag mo siya laging bigyan ng isda. Ganun. Kasi kapag lagi mo siyang nafi-feed, ng pagkain, suporta, etc., nasasanay siya na kahit hindi siya magtrabaho, andyan ka. So, paano siya matututo kung hindi mo siya bibitawang tumayo sa sarili niyang paa? All you have to do is to be there behind that person or behind that kid. No? That's the real talk. Being a parent kasi, ayaw natin dapuan ng langaw, lamok, yung anak natin. Diba? Ayaw natin nakitang nasasaktan, kaya tayo lumalaban para sa kanila. That's the misinformation or misattitude right there.
Real talk, bilang magulang, hayaan mong matuto yung anak mo. Kasi hindi siya magkakaroon ng leksyon sa sarili niya kung hindi mo siya pababayaang nadapa at bumangon sa sarili niyang paa. And maliban na lang talaga sa punto din na sinasabayan ng masamang elemento, engkanto, mga kaluluwa ang buhay mo. So, hindi mo ito magagawa agad-agad. Lalong-lalo na kung may namatay na may tampo sa'yo, may galit sa'yo, baon hanggang libing, yung galit niya, yun dun ka mahihirapan. So, kapag meron kang ganun sa buhay mo, iparitwal mo. Kung bibili ka ng property, iparitwal mo muna bago mo ipatayo, bago mo tirhan. Ganon din sa negosyo, ganon din sa lahat ng bagay. Pag bumili ka ng sasakyan, pag bumiyahe ikaw, ipa-reading mo, ipa-ritual mo para ma-safe ikaw at hindi masayang ang lahat-lahat ng effort. And that's the real talk right there. So, hinihiling ni universe ngayong Miyerkules na you do some transformation sa buhay mo. Hindi lang sa kalabasang anyo, kundi sa kaloob-looban na din. And that is the attitude. Referring the attitude and the changes of everything. Kasi kung ano yung binago mo sa kalooban mo, magre-reflect yan at lalabas din sa mata ng ibang tao. Mararamdaman din nila at makikita din nila na ay natuto na rin siya. Ay nagising na rin siya sa katotohanan. At least, 'di ba? You learn your lesson. Na sa susunod na mga pagsubok, real talk, alam mo nang sagot. Alam mo nang gagawin mo, di ba? So, maraming salamat po at enjoy your Wednesday. Bye!